Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminar Edition. At ngayong araw po ay October 31, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Vicarious Atonement. Alam mo na ba ang bago mong status? And yung scripture po natin is Romans chapter 6 verse 4 to 5. And isabi po dito sa ating concept na Vicarious atonement of Christ means Jesus stood in our place through his perfect life and sacrificial death. On the cross, he bore the punishment our sins deserve and fulfilled the righteousness God required, central to the gospel. His righteousness is imputed to us, our guilt to him. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, our salvation rests in his finished work alone. And yung sabi po dito sa ating scripture na Romans chapter 6 verse 4 to 5, kaya tayo ay inilibing sa kasama niya sa mamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, Christ lived a vicarious life. Sabi po dito na yung ating Panginoong Hesukristo ay siya daw po talaga ay namuhay, or siya ay, yung buhay niya is a vicarious life, na kung saan yung ating Panginoong si Kristo is siya yung Jesus na nag-stood para sa atin sa place na kung saan yung perfect life niya and yung sacrificial death ay nandun. And teaching number 2, Christ died in vicarious death. And sabi naman po dito na yung ating Panginoong Kristo is namatay as a vicarious death. Then, like, ito po yung sacrificial death na kung saan yung ating Panginoong Kristo ay pinanish dahil sa ating mga kasalanan na deserve and fulfill ng righteousness na God required. And teaching number 3, Christ rose in vicarious resurrection. Sabi po dito na yung ating Panginoong Kristo ay nag-rose o bumunga in a vicarious resurrection o resurrection. And application number 1, acknowledge the vicarious work of Christ. Sabi po dito na po natin sa sarili natin o sa life natin na i-acknowledge po natin yung ginawa ng ating Panginoong Diyos, which is the vicarious work ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay nabuhay, namatay, at siya ay pinanish sa ating mga kasalanan. And application number 2, adopt your new status and identity in Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na i-adopt din po natin yung bagong status natin, pati na rin yung pagkakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. And application number 3, approach the Father through the name of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na i-approach natin yung ating Diyos Ama, na siya ay true of our Christ, which is Jesus Christ. And dahil lang po ng araw, maraming salamat. God bless.